Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. And to start the morning, bigyan po natin ng matamis ng ngiti yung ating mga katabi. Tanawin po natin kahit malayo po sila. Kamayan po natin if you can. Greet them a blessed morning. Of course, we welcome everyone once again for another worship service here at JCF Montalban. Not just to everyone here, but also to our brethren who are joining us through our online platforms sa ating Facebook Live po and ating YouTube channel. Good morning po sa bawat isa sa atin. And to start our service, allow me to read to all of you the Word of God in the book of Psalm, chapter 61. Hear my cry, O God. Listen to my prayer. From the ends of the earth, I call to you. I call as my heart grows faint. Lead me to the rock that is higher than I. For you have been my refuge, a strong tower against the foe. I long to dwell in your tent forever and take refuge in the shelter of your wings. For you, God, have heard my vows. You have given me the heritage of those who fear your name. Increase the days of the king's life, his years for many generations. May he be enthroned in God's presence forever. Appoint your love and faithfulness to protect him. Then I will ever sing in praise of your name and fulfill my vows day after day. May your hearts are blessed. The reading of His Word. Let us come to the Lord in prayer. Panginoon, na makapraise lahat. Indeed, Lord God, it is a great privilege to once again be at your house of worship, Lord God, to be with our fellow believers, to have fellowship, Lord God, with one another. Be fulfilled, Lord God. Worship you. Praise you, Lord God, through songs. Hear your word, Lord God, and learn more about you. Know you more, Panginoon. This morning, Lord God, we pray for you to cleanse our hearts. Cleanse us from all unrighteousness. May our hearts be worthy, Lord God, of being in your presence this morning. Bless each and every one of us, Lord God. May all that we do this morning in our service be of glory to you and you alone. Bless us, Lord God. To God be the glory. Soli Deo Gloria. All's praying in Jesus' name. Amen. Praise God, hallelujah. Tayo po'y tumayo at sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin, I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame.
Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen to you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. As we continue to worship you in this place, O God. Hallelujah. Ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan ng iyong mga anak, narito, Panginoon, upang isurrender ang lahat sa iyo, Panginoon. Our hearts, Panginoon, fully surrender to you, Jesus. Because we find our rest to you, O God. Hallelujah. From heaven you can hear. I know you're drawing near as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I will stay. Yes, we lift up to you, Jesus. Lift my hands to heaven, hear my heart surrender, tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. Through valleys I will trust. Your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, oh Lord. You guide my every step. Speak life to me again. Lord, I need you. Lord, I need you. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest. You are in control. Yes, I will trust in you, Lord. We give you praise, sweet Jesus. We give you praise. I will trust in only you. No one can undo your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. Yes, I will trust in only you. Yes, we trust you alone. No one can undo your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust you. I will trust in only you. Yes, Lord, we will trust you. No one can undo your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend.
We sing it together. I lift my hands to heaven. Lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. Tell my soul again. You are Lord of all. Through the seas are raging, you will speak and contain them, and you will find my rest. You are in control. Yes, you are in control, Jesus. We speak the name of Jesus. We declare that Jesus, your power, God. Your name is power, your name is healing, and your name is life. God, hallelujah. Our church, amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. Yes, we speak Jesus. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come church, we declare it. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, we declare it. Shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus
speak you, Jesus. Hallelujah. Over every heart and every mind. Yes, Lord. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the peace. Thank you for the healing, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. We just want to speak, Jesus. Sa lahat ng iyong mga anak na narito, Panginoon, ay nagpapasalamat at nagpupuri. Nagbibigay ng kataas-taasang papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. All of this, we ask you, Jesus. In the name of Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po akong manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Diyos na makapangyarihan at Diyos na banal, tinataas namin ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat, Ama, sa pagkakataong makapagsamba sa nag-iisang Diyos. Pakalinisin mo ang aming puso, Panginoon, sa aming muling paglapit sa iyo, nang maging kaaya-aya kami sa iyong harapan. Salamat sa pag-alay ng inyong anak na si Jesus, na siyang naging tubos para sa sanlibutan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na tumalikod at lumayo sa kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. Nang sa gayon, mapapurihan ka namin bilang iyong mga anak. Right now, Lord, we pray for our country. We lift to you our nation's leaders, Lord. May the truth on the recent issue in the Senate be uncovered, Lord. You are the God of truth, Panginoon. And we know that you will not let the wicked go unpunished. May these people encounter you in a way that leads them to fear the God of righteousness. Lord, we pray for the Filipino people to have confidence in you during this time of trouble and uncertainty, because you are the God of our hope. We depend only on you, Lord. Our prayer is that all believers living in the Philippines may have a biblical perspective in whatever situation that this country faces, rather than being driven by emotions. Be our light in this world, Lord. We also pray for our home church, DCF Montalban. We praise you for your faithfulness, Lord. We give you thanks for sustaining your church. As we are about to reach a decade mark, continue to bless your church. Bless with more leaders to shepherd your flock. Bless with more faithful workers who will serve unselfishly and sacrificially. And bless this church with genuine believers longing for a Savior. Use us to seek the lost here in our community. Empower us, Lord, with courage and wisdom as we share the gospel. And may the people who will hear this good news respond to your calling.
Lead us, Lord, and guide us as we fulfill the Great Commission. And at this moment, we entrust to you the messenger of your word, Pastor Arden. May he share the truth with courage and boldness. And may the congregation be blessed with wisdom and discerning mind as we hear the message. We commit to you the rest of this fellowship, Lord. We honor you and we magnify you. In Jesus' name, amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to 1 Kings chapter 19 verses 1 to 4. Again, 1 Kings chapter 19 verses 1 to 4. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done, and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, "May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them." Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life. I am no better than my ancestors." May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Pakibati na inyong katabi. Magandang umaga. Ayan, good morning. Ayan, salamat po sa dalawang nagsalita. Parang wala akong kausap dito. May kausap po ba ako? Ayan. Thank you for coming at naniniwala ako na si Lord ang nabe-bless pag tayo po ay dumadalo. Ano po, hindi naman tayo dumadalo para lang sa ibang tao, para sa pastor or kahit sino, kundi talaga tayo dumadalo. We show up because we acknowledge that God is good in our lives. Amen po ba? Kaya po napakabuti ng Panginoon, meron tayong ganitong kalayaan, ano man po yung nangyayari sa ating bansa, ay nandito, may kalayaan pa rin tayong sumamba sa Kanya. Ano po? At salamat po sa mga kasama natin ngayon sa ating online, sa Facebook Live, at maging sa ating mga viewers sa YouTube. And even, salamat din po sa mga ating praise and worship team, na walang sawa na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? So ready na po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Ayan, sana kanina pa tayo nag-iinit, po, sa Panginoon. So let us commit this time to the Lord. Let us pause for a while. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord. Indeed, you are alive. The reason why we exist, move, and have our being, it is because of you, Lord. Salamat po sa kalayaang pinagkaloob niyo po sa amin dito sa aming bansa na magpuri, magpasalamat at i-express namin yung pagmamahal namin sa iyo. Thank you again, Lord God, for choosing us, Lord, and bringing us here safe sa sambahang ito, Panginoon. Marami po salamat. May you, Lord God, speak to us, Panginoon, personally, talk to us in a biblical way, Panginoon. Maintindihan po namin ang mensahe mo sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Nasa tema pa rin po tayo ng overcoming. Ang ating tatalakay ngayon, discouragement. Sabi po ni John Stott, ayan, parang wala dito. Ayan. Sabi dito ni John Stott, the Christian chief occupational hazards are depression and discouragement. Kung meron daw tayong dapat na tinatawag na tignan, yung magkaroon tayo ng discouragement or depression. Actually, ito'y magkakabit. Yung depression, medyo mas mabigat lang. Kaya pinag-aaralan natin ito dahil
ang katotohanan, tayo pong lahat ay nakakaranas ng discouragement. At nakakagulat, di po ba? Yung binasa natin, even si Prophet Elijah has, mga kapatid, had experienced this discouragement. Pero ano nga po ba yung discouragement? Sabi po ni William Ward, discouragement is dissatisfaction with the past, distaste for the present, and distrust of the future. Yeah, puro negative to, no? It is ingratitude for the blessings of yesterday, indifference to the opportunities of today, and insecurity regarding strength for tomorrow. In other words, yung discouragement daw ay wala ka na nakikitang maganda. Yung puro wala sa nakaraan mo, sa panghinaharap, at wala ka na rin tinitingnan sa kinabukasan. Di ba? Ganun po raw yung taong may discouragement. Kaya po sa umagang ito, tignan natin, paano nga ba natin mako-conquer o ma-overcome itong karanasang ito. And I do believe sa atin din po, mga kaibigan, naranasan na rin po natin ito. No, na parang wala ka ng ganang pumasok sa trabaho, sa school, or parang wala ka na nakikita maganda sa paligid mo. Kaya nga, di ba, maraming mga Pilipino ngayon, nasa ibang bansa, ayaw na bumalik dito. Bakit? Wala na sila nakikitang maganda dito. Pero mga kaibigan, mga kapatid, pwede pa po pala tayong magkaroon ng ganitong pangyayari na malagpasan natin ito. Kaya nga yung theme natin for this month ay Overcomer. Mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. At si Elijah, kaya nga sabi ko sa inyo, di po ba, lahat tayo nakakaranas nito, even the prophet Elijah himself. One of the greatest prophet in the Bible, even during Jesus' time, nag-appear ito si Elijah, kasama sa tinatawag na yung transfiguration. Kasama niya si Moses. So, ganun po kadakila ito si Elijah. Nevertheless, siya po ay nakaranas ng discouragement. Ano ibig sabihin nito? Hindi po tayo exempted. Sino man tayo, ano man ang ating mga tindig, status in life, or ikaw ay matagal na sa Panginoon, you are not exempt. Kaya nga po ito ang ating tinatalakay. By the way, sino po ba si Elijah? Una, si Elijah lang naman yung nag-pronounce ng judgment against King Ahab. King Ahab was one of the wicked king. Actually, siya po yung tinatawag na most wicked king nung panahon nila sa Israel. So, nung panahon noon, pinronounce niya na hindi mag-uulan, hindi uulan. Alam niyo po ang maganda dito kay Elijah, ito yung tunay na mga prophet, tunay na malapit sa Diyos. Walang kinikilingan. Kahit hari, kaya niya sabihan ng kamalian. Hindi lang siya nagko-quote ng mga ilang mga verses para masabing siya ay Kristiyano, kundi siya po talaga ay sinasabi niya yung totoo. Wala siyang kinakampihan. Amen po ba? Yung po talagang spiritual leader na sinasabi. Hindi siya nag-abstain. Ayan, mga ganyan. Kasi uso ngayon niya, mga ganyan, di po ba? Pero talagang sinasabi niya, hindi, ito ang tindig ko dyan, alam ko, talaga mali, ito ako. And that is the character of a true godly person. Walang kulay na sinasabi. At hindi lamang po yun, hindi lang niya pinronounce, kundi siya po ay nag-perform pa ng mga amazing miracles. Kaya nga, talang kilala to si Elijah because during that time, nung 3.5 years na hindi umulan, because of that, judgment from the Lord, hindi uulan. Tapos sabi niya gano'n, ano nangyari sa kanya? Pinakain siya ng uwak. Hindi pa po niyo nalalaman yung story ni Elijah. At hindi lang yung kundi yung oil and even yung tinatawag na flour ay hindi naubos. Panahon sa Serephat, di po ba? At nung nagkasakit, namatay yung anak, binuhay ni Elijah. And that is through God's power in Elijah. Pinapakita lang talaga na siya ay propeta ng Diyos. Di po ba? He performed miracles through God's power, syempre. At anong sabi doon? And lastly, mga kapatid, siya lang rin po ang nag-proclaim that the rain was returning. At ito yung nangyari. 3.5 years,
nangyari po. Pinapakita dito, di ba? Wow, grabe, no? Si Elijah, ano po? Man of God, no? Doon nga yung makikita natin yung tinatawag na man of God. Nevertheless, he experienced discouragement, mga kapatid. Tingnan nyo yung profile ni Elijah, parang hindi, no? Pero ang katotohanan, siya po'y na-discourage. Bakit po siya na-discourage? Nung nalaman ito ni Queen Jezebel, mga kapatid, ito po si Jezebel ay walang buntot. Ano po? Sa Bible po, siya po yung kung may pinakamasamang reyna ito, si Queen Jezebel. At siya po'y tinreten, no, ni Jezebel. Kaya nga binasa natin kanina dito. Sabi dito, may the gods strike me dead. Sabi ni Jezebel, if by this time, tomorrow, I don't do the same thing to you that you did to the prophets. Because chapter 18, mga kapatid, ito yung labanan nila ng mga propeta na si Elijah ngay nagpaulan. Po. Through his prayer, inulan yung kanyang handog na apoy. At ano nangyari after that? Pinakita niya talaga na siya talaga tunay na propeta ng Diyos. Pinatay po niya almost 850 false prophets. At nung nabalitaan ni Queen Jezebel, mga kaibigan, siya rin po ay nagbanta, gagawin ko rin sa iyo ito. And all of a sudden, mga kapatid, nakita naman natin sa story, nakita natin na si Elijah, mga kaibigan, nung narinig niya ito, siya po ay biglang na-discourage. Ano po? Parang nakalimutan niya yung ginawa ng Panginoon sa kanyang himala. Nandun pa siya sa highest point of his life, nanalo siya sa pamamagitan ng pagpapakita na sino yung tunay na Diyos. Ngayon naman po ay siya po ay nasa lowest point of his life. Ano pinapakita nito? Mga kaibigan, tandaan natin kung minsan maging babala sa atin ito. Warning sa atin. Ano po, baka tayo po, ang sigla-sigla natin, di ba? Ang saya-saya natin. Victory! Congratulations! Lahat binati tayo ng congratulations. Pero hindi mo alam, darating panahon, instantly, after that, after the mountain top experience na tinatawag, ay ikaw naman ay mabagsak kagaya ni Elijah. Na-discourage si Elijah. At makikita po natin yung mga signs of discouragement sa kanyang respond sa pinapakita nating verse. Ano po? Parang ito, nakikita ko dito, parang hawig to ano po? Biglang may bumagsak na warrant of arrest. Hindi po ba, mga kapatid, Biglang naglumo siya. At may pagkakahawig ito, mga kapatid, para magising tayo kasi mas gusto natin balita minsan, no? Ano nangyari? May mga signs of discouragement. Kagaya po ni Elijah, makikita natin dito yung ginawa ni Elijah, yung response niya sa pagkakarinig niya na may threat at meron ng arrest warrant siya from Queen Jezebel, mga kapatid. Una, mga kapatid, nagkaroon siya ng full of apprehension. He was filled with fear. Kaya nga siya ay tumakbo, at hindi naman siya nadapa, mga kapatid. Di po ba? Siya po'y tumakbo. Yes, pumunta po siya doon sa bundok, mga kapatid. Hindi po ako nagpapatawa, pero ito po ang nangyari, no? Dahil sa sobrang takot niya, siya po ay talagang tinakasan niya ito. Kaya po pinapakita dito, kahit gaano mang katagal ka na sa ministry, marami ka na pinerform, marami ka pang mga pinag-aralan, from seminars, mga kaibigan, pwede pa rin po tayo matakot. At nakakalungkot nga, pero yung banta lang, di ba? Kuminsan, ganun tayo, medyo mababaw minsan yung ating kinatatakutan, nakakarinig ka lang. Ha? Ganun ba? Kuminsan, ang tapang-tapang natin, bigla nakarinig mo lang, hindi ka lang binati ng birthday mo, mga kapatid. Hindi lang na-like, bigla nagkakaroon ka na agad ng discouragement. Wala naman ako kwenta dito. At nagkaroon ka ng takot at hindi lamang po yan nakita natin, yun yan, nagkaroon siya ng self-depreciation. Ano ibig sabihin to? Kinumpara niya yung sarili niya. Hindi ako, kagaya rin ako ng iba. Ano yung iba? Yung mga pinagpapatay ni Queen Jezebel, ng mga prophets. Or yung mga nauna sa kanya na pinahirapan dahil sa kanilang pananampalataya. Pagkakilala sa Diyos. Kapag ka, mga kaibigan, kapag ka you start comparing yourself
Mga kaibigan, tandaan natin, ito po'y nagtutulak na sa'yo para magkaroon ka ng discouragement. No, kapag nakita, buti pa siya. Naka-enroll na yung mga anak. Yeah, ganun, no? O kaya na, buti pa siya. Pag kinumpara mo yung estado mo sa ibang tao, magkakaroon ka na ng it only, mga kaibigan, led you to despair and discouragement. Sabi mo nga sa katabi mo, nakikinig ka pa ba? Ayan, ano po. Huwag masyadong seryosohin, ha? Mga kapatid, no? Kaya po, ano pa, nakita natin, mga kaibigan, he isolate himself to others. Kaya nga siya pumunta sa bundok, nagtago. After appearing, siya po ay nagtago na, mga kaibigan. Nakaka-relate po ba tayo? Tama-tama, ano po, hindi ko naman talaga sinadya ito, pero talaga yan, no? Nagtago po siya, pumunta siya sa kuweba. Ano po, si Elijah ay pumunta sa kuweba, kaya nga sabi, no, ni Lord sa kanya, why are you there? Mamaya babasahin na, bakit ka nandyan? Bakit ka nagtatago? Ibig sabihin pala, kapag may mga ganong issue, may mga ganong conflict, may mga ganong problema, mga kaibigan, mga kapatid, ayaw ni Lord na tayo po ay nagtatago. Sinosolo natin yung problema. Amen po ba? Sa counseling po, meron pong 4 na F, mga kaibigan. Ano yung 4 na F na ginagawa ng mga tao para sila po ay yung tinatawag natin, no, pagka may problema, may issue, may mga ganyang mga nakikita natin problema. Una, they flee. Ayun nga, tumatakbo. They flight. No, lumilipad, nag-escape. At ano pinakahuli? Face or fight the problem. Matapang po ba kayo, mga kapatid? Harapin ang problema. At yung panglima pala, meron pray. Inano ko lang, para, kasi mga seryoso kayo masyado, na parang di-discourage agad kayo. Mga kaibigan, kailangan po natin talaga ito. No, isolate, ito yung ginagawa ng iba. Kaya nga yung pag nilalima pa na yung depression, sila po yung nagkukulong na lang sa kwarto, hindi na lumalabas. Amen po ba? And lastly, anong gusto na nila? Losing hope. Elijah wanted to end his life. Ayaw na niyang mabuhay. No? Gusto na niyang tawag na mawala sa mundo. Mga kaibigan, mga kapatid, kayo po, paano niyo po hinaharap ang mga issue or mga problema sa buhay niyo? Pag wala na kayong maasaing, pag gano'n, saan ang bigas? Ano po ba? Kayo po ba'y nagwawala? May mga ganyan, ano po? Kanya-kanya tayong mga tugon. Pero sana po, wag po tayong ma-discourage. Sabi nga natin, di ba, nung mga nakaraang mga lessons natin, somehow, no? Merong mga bagay na we cannot control. Di ba? Yun yung mga uncontrolled nating mga bagay sa paligid natin. Pero mga kapatid, kaya po natin kontrolin yung ating tugon sa ating mga problema. Yun po ang i-focus natin. Paano ko tutugon sa mga nangyayari sa paligid ko? Tayo po ba ay talagang makikiisa? Di po ba? Kasi iba, di ba, kumbaga nahihikayat na no? Nag-outburst na rin sa Facebook Nagpo-post na rin kung gano'n-gano'n di ba? Sa kanilang mga tinatawag na yung stand sa politics or sa sino man. Pero tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid, na dapat ma-overcome natin yung mga discouragement sa buhay natin. At meron po tayong 4 na R na pwede nating tignan na ginawa ni Lord kay Elijah. Ito yung maganda, ano po? Ito yung tinatawag na ginawa talaga ni Lord kay Elijah para ma-overcome niya, mapagtagumpayan niya yung discouragement. Amen po ba, mga kapatid? Ito po yun. Una, mga kaibigan, tignan natin, balikan natin yung ginawa ni Lord kay Elijah habang siya'y nagmamaktol, habang siya'y nagsumiksik doon sa kuweba. Ayoko na mabuhay, ayoko na. Ang ginawa ni Lord, mga kapatid, sa kanya ay pinatulog siya. Di po ba? Makikita, tuloy nyo lang pagbabasa. Hindi ko lang kinupleto buong chapter yan.
pinatulog siya, pinagpahinga siya. Kapag pala, tayo po'y nadi-discourage, mga kapatid, kailangan mo lang ng pahinga. Take a rest. Take a nap. Di po ba? Kailangan mo lang ng pahinga? Kasabi dito, then he lay down, kasi ang haba ng tinakbo niya, nilakad niya, di ba? Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. Hindi ko na nilagay yung cake. Meron siya pinakain special bread eh. Diba? He ate and drank and then lay down again. Pag binasa niyo pa, ginising ulit, pinakain ulit siya ng anghel. Di po ba? Kinalinga siya ng Diyos. Kahit na ganun po yung mga pinagsasabi niya. Si Lord, ganun no? Hindi niya tayo pababayaan na totally ma-discourage tayo. Baka kailangan lang po pala natin ng pahinga, na sobrang ka ng pagod, mga kapatid. You need a rest. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na ito po yung utos, yung magpahinga. Nakikinig po ba kayo, mga nanay? Ano po? Although tapos na po yung Mother's Day, pero ito follow up pa no? Kasi yung mga nanay hindi nagpapahinga. Parang kapag naupo, parang ako gigilty, parang wala akong ginagawa. Gusto parati gawa ng gawa. Kaya po sabi ni Lord, nung panahon na bumisita siya kay Martha at Mary, sabi, mas nirecommend niya or kinomend niya si Mary. Why? Kasi meron siya panahon na magpahinga sa feet ni Jesus. Si Martha kasi gawa ng gawa, ganyan. Di ba? Tapos sasabihin sa mister, wala kang ginagawa, kaya ako na-stress. Talaga ma-stress ka, hindi ka nagpapahinga eh. Di ba? Utos po ang magpahinga. Baka hindi nyo po alam, nasa 10 Commandments yan. Sabi dito, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work. Kaya po wag tayo magigilty pag wala tayong ginagawa. At kapag yung mister nyo nakaupo lang, wag nyo naman agad sisigaw, wala ka namang ginagawa. Magre-rest muna ako. At ang nagre-rest lang daw, yung nagtrabaho, 6 days, you shall labor. Pwede po nating, tinatawag nating tapikin. Yung 6 days nag-rest, isang araw lang nag-labor. Mali naman yung kundi, dapat po nagpapahinga. Huwag po nating masyadong hina-highlight. Ipopost pa natin sa Facebook natin, sinashoutout pa natin na 24/7 without rest. Yung mga taong gano'n nandun na sa ER or emergency. Ang pahinga na nun, mga kapatid. Kaya po, kung hindi po kayo nagpapahinga, mga kapatid, mga kaibigan, ay lumalabag kayo sa utos ng Panginoon. Di po ba kaya po makikita natin, di ba, meron mga 40 years old above, nababypass na. Bakit? Very stressful ang buhay at wala siyang pahinga. Di po ba? Kayo po ba ay ino-observe mo ba yung Sabbath day? Para wala akong kausap dito. O sabatya, pastor. Ako meron sabatya. Laba day ko yan, pastor. Kaya lalo ka na-stress, di po ba? Hindi ka pa nagsisimula, nakita mo na yung mga damit, ang dami, ayaw mo na. Ayoko na. Alam niyo po, ako po, tuwan-tuwa ako. Gumraduate na ako niyan eh. Ako po yung naglalaba. Hindi naman po sa pag-ano kasi talagang kami mga lalaki talaga, tigasin kami, Tigasaing, tigalaba, ganyan. Pero ngayon, gumraduate na ako sa tulong ng Diyos. Kaya tuwan-tuwa ako na may rest na talaga ako, mga kapatid. Kaya po mga kaibigan, dapat po ay mag-rest. Baka po, kailangan natin, kung yung machine nga, di po ba, yung mga gamit, di ba, dapat i-recharge. Tayo rin po, mga kaibigan, ay dapat nagpapahinga. Para wag tayong magkasakit, mga kapatid. Amen po ba? Ano pa ginawa ng Panginoon? Hindi lamang po rest ang kailangan nila pagka nagkakaroon tayong discouragement, but also refocus on God. Kasi sabi dito ni Lord, the Lord said, biruin mo, si Lord mismo to. Go out. Pinaalis siya sa kuweba. Amen? Huwag kang magtago, mga kapatid. Kapag tayo po mayroong mga problema sa buhay,
kalimitan yan, no, nagsasara ng pinto, don't disturb, gusto magmukmuk, di po ba? Pero sana naman po ay may oras lang. Meron akong nabasa na article. Sabi niya ganun, pag siya po yung nade-depress, na-stress, nagbibigay lang siya ng oras 20 minutes, nag-a-alarm clock siya. Pag tumunog na, ay tapos na, salamat, nagagawa na. Ganon dapat Amen po ba? Huwag nating tinatawag na tambayan or tirahan yung ating mga depression at discouragement. May time lang. Kaya nga sabi ni Lord, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Ang gusto ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, imbis na nakafocus tayo doon sa ating issue, problema, sabi doon, tingnan mo ko, sabi doon, stand on the mountain in the presence of the Lord. Ibalik mo yung iyong lens, yung mata mo sa Panginoon. Kasi kapag the moment na parati tayo nakafocus doon sa sitwasyon, sa nangyayari sa Senado, sa Kongreso, ay nako. Pagbukas mong TV, iyon na naman. Ayan, kaya puno-puno tayo ng mga kadramahan sa buhay. Kapatid, alisin mo yan, lagay mo sa Panginoon. At anong nangyari? Sabi nga dito, hindi ko lang inilagay dyan, pero tuloy-tuloy na verses, sabi doon, go out and stand on the mountain in my presence and watch this. Nagkaroon po ng parang play si Lord. At ang sabi dito, a powerful wind pouring through the mountain, tore the mountain apart, shattered the rocks before the Lord. The Lord was not in the hurricane wind. After the wind, there was an earthquake. Biruin mo, makita mo ganito, siguro maganda to pagka sa pelikula, no? Grabe, siguro hindi ka, matatakot ka talaga. And after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. Some kind of firestorm. You can imagine how, sabi doon, makikita natin na spectacular, parang nagkaroon ng parang firecrackers. O yung tinatawag na mga grabe, ipo-ipo, apoy, earthquake pa. Ano kayo masasabi natin kung ikaw si Elijah? Pero ang malinaw dito, sabi ni Lord, the Lord was not in them. Sabi po ng iba, mga kapatid, pinakita lang ni Lord yung kanyang negative emotions. Ano po? Pinakita lang na si Lord, hindi natutuwa pag ganon ang reaction natin sa problema. Pag tayo nagalit, pag tayo kung ano-ano, umuusok na yung ating mga ilong, mga kapatid. Pero ano sabi doon? Sabi, tutuloy ka lang, ang ganda ng sinasabi ito. And after the fire came, a gentle whisper, a still small voice. Ano sinasabi? What are you doing here, Elijah? Mga kaibigan, mga kapatid, matatagpuan po natin si Lord. Saan? Sa kapayapaan. Solitude. Kapag magulo na ang paligid natin, mga kaibigan, kailangan po nating magkaroon ng time with the Lord. Amen? Mga kaibigan, dun sa silence, whisper. Pag si Lord nagsalita, hindi yung umuusok, parang dragon, hindi ganon. Kundi siya po ay maririnig mo sa katahimikan. Anong ginagawa mo dyan? Pinapakita lang ni Lord na hindi siya pabor sa ating pagtatago or kung paano siya gumawa ng mga bagay. Pinakita rin dito ni Lord na siya yung makapangyarihan sa lahat. Because, mga kaibigan, kung minsan, nakakalimutan natin ng Panginoon. Sabi nga ni Billy Graham na mismo, the Christian life is not a constant high. I have moments of deep discouragement. I have to go to God in prayer with tears in my eyes. Say, oh God, help me. Di po ba? Makikita natin dito, mga kaibigan, na even Billy Graham himself, sa panahon na siya po'y nadi-discourage, ano ginagawa niya? He asked help from the Lord. Mag-pause. Huwag pa masyadong magbisi-bisihan, kilos ng kilos. Kailangan po natin lumapit sa Panginoon. Kagaya po ni Paul, mga kaibigan, nung siya nag-pray, sabi dito, the root of much stress, discouragement, and burnout is trying to play God. No, pinapakita natin, kaya ko to, kahit di naman natin kaya .
Di po ba? Kaya tayo nababurnout kasi sinasarili natin. Inaalis natin sa equation, sa sistema natin ang Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya kung gusto mong huwag kang ma-burnout, humingi ka ng tulong sa Panginoon. As Paul experienced this, sabi niya, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Kapag meron po pala tayong mga discouragement na nangyayari sa paligid natin, let us refocus on God. Let us ask the Lord, Lord, hindi ko na kaya. Aminin natin. Lord, nangihina na ako. Ito na yata ang huli kong hakbang. Di po ba? Amen? Di ba? Minsan ganyan, pag naglalakad, parang ako nahihilo yata ako. Lord, ayan, di ba? No? Makakatawid ka pa rin because of God's grace. And the third R na dapat po natin gawin pagka meron puno-puno na tayong problema, tayo po nangihina na, ay resume serving God. Hindi po resign. No? Minsan, mayroong mga ganyan mga Christian, pagka napapagod na, ay, titigil na ako sa paglilingkod. Ayan na maling-maling gagawin mo. No, kailangan magpatuloy ka pa. Lalo kang nadidiscourage, lalo kang nadidepress, tuloy mo lang ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sabi ni Lord kay Elijah, di po ba? Sabi dito ni Lord kay Elijah, the Lord said to him, go back. Nasaan ka ba? Bakit ka nandyan? Nagmumukmok. Go back the way you came and go to the desert of Damascus. And when you get there, appoint Hazael to be king of Syria. Then appoint Jehu, son of Nimshi, to be king of Israel. And Elisha, son of Shaphat, to take your place as my prophet. Mga kaibigan, kapag tayo po'y puno-puno ng problema, lalo tayong magsipag sa Panginoon. Yun ang susi doon. No, hindi mo iiwanan, kundi, mga kaibigan, tandaan natin, habang si Lord may pinagagawa pa sa'yo, pabubuhayin ka pa eh. Habang nabubuhay ka pa, ibig sabihin, meron pang gustong ipagawa sa'yo si Lord. Yung iba kasi, pagka may problema na, ating pamilya, wag na tayo muna magsimba, dito na lang muna tayo. Ano mangyayari sa'yo, mga kapatid? Kundi dapat, tuloy-tuloy ka lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy ka lang. Di po ba, no? Maglingkod lang tayo, mga kapatid. Because the Lord will, mga kaibigan, will give you strength. Yun ang gusto ni Lord. Alam nyo, oftentimes, itong mga problema, mga pagsubok na ito yung testing ground natin kung talagang tayo po ba talaga ay sa Panginoon. Baka naman naglilingkod tayo dahil masarap lang ang buhay, masaya lang, hindi tayo nagkukulang. Paano kung baliktad na, mga kaibigan? Magpapatuloy ka pa rin ba sa Panginoon? So dapat po, the lesson, mga kaibigan, na sinasabi ni Lord, si Lord na mismo nagsabi, meron ka, i-appoint ako sa'yo, bumalik ka doon. Hindi po ba? Pinabalik si Elijah para maglingkod. And in the same way, nung panahon ni Jesus, nung siya po'y nag-resurrect na, ano nangyari? Yung mga disciples, bumalik na rin sa pangingisda. Alam niyo po ba yung tagpo sa John 21? Nakalimutan nila yung mission nila. Pero ano sabi ni Lord? Kinausap ni Lord si Simon Pedro, si Simon. Sabi dito ni Lord, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Nung inaya ni Pedro yung mga alagad, sige, halika na dito, mangisda na tayo. Actually, sinasabi doon na talagang babalik na sila sa kanilang mga career, profession nila. Pero ito, nagpakita si Lord, sabi niya, hindi pa tapos ang iyong mission. Mga kaibigan, mga kapatid, gano'n rin po tayo. Sa panahon na tayo po'y may mga pagsubok, wag na po tayong bumalik pa sa dati nating buhay. Ituloy na po natin, kung nasimulan na po natin ang ating Panginoon, nakilala na natin, ano man ang pagsubok, dapat po tuloy lang natin. Kaya nga may kantang sinasabi na no turning back. No turning back. Resume, hindi po, mga kapatid, hindi resign, kundi resume
Serving God. Tuloy mo lang. And the last one, last R, is recognize God's blessing in your life. Kasi sabi ni Elijah, ang isang argumento ni Elijah, ako na lang mag-isa, wala na ako kasama dito sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po. Sabi dito sa verse 18, yet I reserve, sabi ni Lord, ito si Lord nangungusap sa kanya, yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and all whose mouths have not kissed him. Ibig sabihin pala, meron siyang tinabi. Alam niyo po mga kaibigan, kaya po hindi makita ni Elijah ito, yung blessing na meron pa pala siya mga kasama mga prophet na 7,000 pa, ay bakit? Kasi nakafocus siya doon sa problema. Mga kaibigan, kapag tayo po ay pumunta, nagkulong, we isolate ourselves, we focus on ourselves, we will not see what God has in store for us. Hindi natin nakikita yung blessing na nandyan pala. Kapag parating nakatuon tayo sa problema. Amen po ba? Kasi po alam nyo, whether we admit it or not, mga kapatid, kasi na-train tayo na na ang hanapin ay yung mali. Di ba? Bata pa lang tayo, anong binabasa natin? Mga dyaryo, mga kung ano-ano, na tinitingnan natin na yung mali. Kaya nga, di ba, kapag raw nagsuot ka ng puti, meron lang isang tuldok na anong hahanapin natin? Ay, bakit ganyan suot mo? Yung tuldok lang na itim, mga kapatid. Kasi ganun tayo tumingin. Pero mga kaibigan, tayo po yung mga Kristyano na dapat po alam natin, ang hinahanap natin ay yung pagpapala ng Diyos. Naniniwala ko, every day, meron pong binibigay sa ating pagpapala ng Diyos. Kaya nga sabi, di ba, ng kanta, count your blessing and not your sorrow. Yes, totoo po. Every day, meron ding may mga pagsubok, pero naniniwala ako, mas marami po yung pagpapalang binibigay sa atin ng Panginoon. And just to warn you, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng Biblia, kung ano ang hinahanap mo, iyon ang dadating sa iyo. Naniniwala po ba kayo doon? O, basahin natin. Sabi dito, he also loved cursing, so it came to him. And he did not delight in blessing, so it was far from him. Kaya kung parati tinitingnan lang natin puro masama, nako, mawawalan kami, nako ganito, nako yung brownout, nako hindi na naman magkukuryente, nako, habang yun ang iniintay mo, mamaya po kakatok ang Meralco, wala ka ng kuryente. Hindi lang brownout, totally. Kasi yun na hinahanap mo raw eh. Yung sumpa, kapag hinahanap mo, yan ang lalapit sa'yo. Kamusta na po tayo? Ano ba yung mga pinagsasabi natin? Ano ba yung iniisip natin? At ano ba yung iniintay natin? Iniintay mo ba sakit? Iniintay mo ba kahirapan, mga kapatid? Ayun parati ang mangyayari sa iyo. So, in other words, mga kaibigan, dapat po ang hanapin natin ay yung pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Natatanda ko may kwento ito, biography ng famous, tinatawag natin nagsimula ng isang restaurant. Ano po? Nung siya po'y nag-retired, no? Sabi niya, wala na akong gagawin. Habang nandun siya, nakaupo siya sa balkonahe niya, habang nag-iisip siya, ano kaya ang pwede ko pang gawin? Ano kaya pwede ko pang gawin? Ayun, naaalala niya, meron palang ipinamana sa kanya yung nanay niya. Ano yon? Yung 11 herbs. Hindi po ba? At doon po nagsimula yung KFC. Hindi po ba? Sa kakaisip, hindi, meron ako alam, meron. Mga kaibigan, imbis na ang ilista natin, mga problema, naku, ang babayaran ko. Ano kaya addition? Dapat ang isipin natin, paano ko po madadagdagan to? Ano pa ang meron ako? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, meron ka pa. Meron, no? Isipin natin. Dahil ito po ang ibibigay sa atin ni Lord. Kapag ka inisip natin kung ano ang pagpapalang binibigay sa atin ni Lord, marami po yan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, I encourage you, kapag gusto mo po dumarating yung mga discouragement,
mga depression, yung parang anxiety, tandaan lang po natin, magpahinga ka. Baka naman, kulang ka lang sa pahinga. At ialis mo yung mata mo, pantingin mo sa mga problema na nagbibigay sa iyo ng stress. Ano po? Kung labahin, tanggalin mo muna ang mata mo sa labahin. Ha? At ano ba? Resume or magpatuloy lang sa paglilingkod. Discouragement, pain, trouble should not stop you in serving the Lord. And lastly, mga kapatid, ang hanapin mo ay ang pagpapala ng Panginoon. Recognize that the Lord is continually blessing you. Iyon ang hanapin natin, Lord, ano po ba ang bless? Sapagkat kung kasama po natin si Lord, there are no hopeless scenarios or cases. Wala pong hopeless. Even our country, mga kapatid, nagkakagulo sila, hindi naman doon tayo nakafocus. Alam pa rin natin na we will end with victory because of Jesus Christ. Amen po ba? Kay Lord tayo umasa. Si Lord ang ating pag-asa. At kapag ka ang Diyos ang pag-asa natin, although minsan ma-discourage tayo, mapagtatagumpayan pa rin natin itong discouragement. Amen po ba? Kaya wag po tayo mawalan ng pag-asa. Kagaya ni Elijah, na-recognize niya that the Lord is there. No? Wherever He is, wherever nandun siya, ay nandun din ang Panginoon. Sige po, tayo po mag-pray. Let us pray. Let us bow our heads. Naniniwala ako, mga kaibigan, ilan sa atin dito parang may katanungan, may mga questions, parang nanghihina na ang loob, or may mga sitwasyon tayong nahihirapan tayo. Mga kaibigan, hindi pa huli ang lahat. The Lord give us hope. There are no hopeless cases. Ang Diyos ang kasama natin, kaya naman siya po ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Panginoon, sa oras na ito, Lord, you see us, Lord. You know our situations, Lord. Meron pa kaming kanya-kanyang struggles. Meron kami mga sitwasyon na parang mabigat. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Salamat po. Tunay na hindi mo kalooban na kami po'y panghinaan ng loob. It is not your will, Lord God, for us, Lord God, to experience discouragement, depression, anxiety, Lord. Hindi mo kalooban ito. Kaya naman, Panginoon, thank you, Lord. At binigyan niyo po kami ng mga bagay na pwede namin gawin para ma-overcome namin ito. Ang iyong prescription kay Elijah ay ito rin po ang nais namin at gagawin po namin ito. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po'y kumakalinga, Panginoon. Ikaw po'y nagmamalasakit sa amin at ayaw mo po na takbuhan namin ang aming responsibilidad, takbuhan ang aming mga problema, kundi, Lord, gusto mo po, Panginoon, na harapin ito na kasama ka, Panginoon. Salamat po, Ama. Thank you, Lord God, for the blessing that we have received from you, for the advice and instruction. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
Amen. Thank you po, Glow Ladies, for the special number. And of course, Pastor Arden for the wonderful message. Reminding us that discouragement and depression is inevitable, no? Especially in our lives as believers. And a reminder on what we must do. We must rest our bodies, focus on God, resume our service for the Lord, and recognize God's blessings. Amen po. And at this juncture, let us now prepare ourselves as we worship God through giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful and hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love toward us. We give because we love Him. So just before we sing our offering song and pray for offering, we would like to request everyone to please make use of our offering envelopes. And doon po yan. If you don't have one, you can raise your hand and our ushers would assist you. And if you also need pencils or pen to use, you can ask them by raising your hand. And there, in the offering envelope, you can write your tithes. Yun po yung space na yun, yung space na intended for our tithes. This goes for our general fund. And also, if you also want to give for our various ministries, you can also do so according to your heart for the Lord. And also, you can send your offerings and tithes through our online banking, the details of which are being flashed on our screen. And also inserted in our bulletin is our praise and prayer item slip. You can write your thanksgiving and prayer petitions for the Lord. And every Wednesday po at 7 to 8:30 in the evening, we are having our midweek prayer fellowship in which we invite everyone to join. And we pray for those prayer petitions and thanksgiving that you are writing. And you can drop them at the usher's table, dun po sa box near our usher's table. And we would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sister Rhoda Tolentino. Amen. Thank you po. Papuri sa iyong buhay, Sister Rhoda. So if everyone is ready to worship the Lord through our giving, may I request everyone to please stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you and we thank you, Lord, for your love. Indeed, Lord God, we thank you for your bountiful blessings to each and every one of us. Indeed, Lord God, your blessings overflows. Sobra po ito, Panginoon, and this is our way of giving back what's truly yours, what you have given us, Lord God. May we be worthy servants, Lord God, worthy servants, Lord God, that you have entrusted of your money, Lord God, na binigyan niyo sa amin, and make this money, Lord God, be of use in your ministry here at GCF Montalban. Salamat, Panginoon. Bless each and every one of us. All pray in Jesus' name. Amen and amen. We may all be seated. And while we collect our offerings, we would go through our announcements. You can also find them at the slip inserted in our bulletin. And ito po ay pwede nyong dalhin pa uwi sa inyo. And you can read them while we go through it one by one. We have two announcements this morning. Our first announcement is regarding our praise and worship ministry. And we are in need of passionate servants. If you are already a member and you have a heart to worship the Lord, to praise and worship, the praise and worship ministry is looking for all of you. Join DCF Montalban's music ministry and join us to elevate worship with their musical gifts, whether singing, playing, or handling sound visuals. All skill levels are welcome. No experience needed. Sabay-sabay po tayo matututo. You may send your applications on or before May 31st via tinyurl.com/DCFMExaltJoin, or if di nyo po kaya, you can ask any member of our music ministry and they'll gladly assist you. And all of us are excited to hear from you and join us
in our music ministry. And for our next announcement, mark your calendars po, our much awaited anniversary. We will celebrate it. Mark your calendars po, July 12. And here's a short presentation regarding this. Amen. Mark your calendars po, ano? Ano po ulit? July, ano po? July 12. And before we let everyone go, we encourage everyone to please return our bulletin at our usher's table after service so that we can use them again on our next service and save on the printing cost. However, the slip inserted in it is yours to keep with you. Always, we thank you for your kind understanding and cooperation. And at this time, of course, we would like to recognize our guests and visitors. So if you came here for the first time, second or third time, but you are not yet recognized in our congregation, may I request for you to stand or just raise your hand so that we could recognize you and know you more. Amen. Welcome po sa GCF Montalban. Let us shake our visitors' hand, guest's hand. Meron po ba in this? Amen. Thank you po. Welcome po at GCF Montalban. And we request you after service to be with us at our Welcome Center so that we can get to know you more and pray for you. And ngayon po, hilingan ko po ang bawat isa to stand and greet one another, shake our visitor's hand, welcome one another as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King. With all our hearts, we welcome you to GCF. Ayan, welcome sa GCF Montalban. At sa mga kalalakihan, meron po tayong short, tinatawag na meeting lang. Ha? So sige, tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you, Lord, for the joy that you have given to us today, Lord. Tunay, Panginoon, na lahat na lumalapit sa iyo ay patuloy mong binibiyayaan, Lord, ng lakas, sigla. Thank you, Lord, sa mga pangako mo na dadalhin namin saan man kami pumunta ngayong linggong ito. And we know, Lord God, that you will be with us, Panginoon, sa aming trabaho, sa negosyo, sa school, or saan man kami, Panginoon, sa bahay man ito, Lord. Dala-dala po namin ang iyong presensya na magbibigay sa amin ng encouragement, bibigay sa amin ng tagumpay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Lord, we also pray sa mga guests po namin, mga visitors. Father, continue to bless them. Panginoon, kilala niyo po sila at patuloy silang dalhin sa pagkakaalam ng iyong mga salita, Panginoon. Maging, Lord God, yung mga nakasama po namin sa Facebook Live or even sa YouTube, Panginoon. Lord, extend your gracious hands towards them at pagpalain niyo po sila. Lord, sa amin po na narito, Panginoon, salamat po sa pagpapalang tinanggap na po namin at tatanggapin pa, Panginoon.
Marami pong salamat, O Diyos, sa mga prayer concerns po namin. Naniniwala kami, O Diyos, Ikaw po ang siyang tutugon nito dahil Ikaw ay mapagbiyaya at mapagmahal at sa iyo po lahat nagbumula yung aming mga pangailangan. Salamat na po, Ama, sa mga blessings of encouragement, provision, protection na mararanasan po namin this week again, Panginoon. We are excited, Lord, na Ikaw po sasama sa amin, sa aming mga gagawin. Salamat po, Ama. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen at amen. God bless you po. Praise God. Are we blessed, church? Kung tayo po'y na-bless, awitin po natin our last song. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody say, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I press but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy shall be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody say, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes,